It's not cow, goat yan. Cow daw. Oo nga siya, no? Meron pa pala doon. Look. Wala ito. Hello. Hello po. Ito na lang oh yung GoPro. Wala kang slippers. Kaya ikuha mo siyang slippers. Look. Look, Tingnan. Nagpapak. Yan ako slippers. Yan ako slippers. Ya, buhati mo muna siya. Galing ka pa. Kaya wala mo muna to kay. Huwag nalalaan eh. Basta, kuha ka ng chinelas. Nakikita niyo. Ang ganda rito sa San Miguel, Bulacan. Kahit pa paano naiibsan yung mga iniisip natin yung problema dahil sa ambience ng lugar po, no? Gaya nito, so nakikita niyo po yan. Ito po ay parte ng San Miguel, Bulacan. At yung gusto niyo makita yung pinaka main road niya, ayun po, yan ang babaybayin niyo. Yan. Ang dulo po niyan, no po, is papuntang, pagkakalam ko, Pampanga or Nueva Ecija, pero hindi ko lang po sure pero kasi Kabila yun. sa kabila pala, no, mali pala ako na po. Pero lahat naman to tagos naman kasi nito ka. Ganda ng lugar, saktong-sakto po para sa mga nag-unwind na maraming iniisip. Ano po? Sa totoo lang, no, marami tayong problemang iniwan sa Maynila, sa Caloocan, gaya ng yan po. Yan, pakita natin yung view. Tuloy mo lang yung sinasabi. Gaya ng yan, pagsubok sa pamilya dahil nga sa pagkakataong ito, no, inihatid natin sa San Miguel sila mama at papa at iba ko pang mga kapatid at tayo po ay may iwan sa Caloocan. Actually, napakaganda nitong place na to. Tulad ng, probinsya na rin kasi ito. Para sa mga nagkakaedad na kasi tahimik, payapa. Yes po. Wala ka nang ibang iisipin araw-araw kundi yung ugulamin yun na lang. Diba, araw-araw. Yung mga Kumbaga bata. parang ano siya, no, retirement land. Place. Retirement place, no, ng mga may edad na sa buhay na gusto na ng payapang buhay, ano po. At ito isa sa magandang lugar na punta, no.
Kasi ito yung pinakamalapit sa Manila. Ano po? Bulacan, sunod niyan, Pampanga, Nueva Ecija, yun yung mga karatig probinsya na magaganda rin yung spot ano po. At saktong-sakto para sa mga nagnanais ng mabuhay ng payapa ano po. Kasi alam naman natin sa Maynila punong-puno ng problema. Hindi naman problema. Ano lang siya? Stressful na Stressful kasi, kumbaga. yung Yung society. daily routine. Yes po. ganyan. Yung daily routine. Dito kasi parang maiiba yung ambience mo eh. Yung routine mo araw-araw. Diba? Parang yung feeling mo. Simulan mo yan sa paggising sa umaga eh. Magiging iba na yung oras ng tulog mo, iba na yung oras ng gising mo. Yes, diba? yes. Disiplina sa katawan kasi dito hindi ka palaging meat, hindi ka rin palaging, di ba, karne or kung ano-ano mga unhealthy foods. Kasi dito, kung makukuha na natin is more on gulay, di ba? At yun yung mga maganda sa kalusugan ng mga tao. Yes po. At yun, kagaya ng sinabi ni Madam A, no, isa ito sa magandang lugar para tayo ay magkaroon ng peaceful life, no? Pagka dumating tayo sa age na kailangan na din natin ng self-time, me time, no, na sulitin yung oras natin sa mundong ito na maging payapa, no. At alam naman natin lahat tayo tumatanda, ano po, hindi tayo pabata, no. At pinipili natin siyempre yung ikabubuti natin, no, sa hinaharap na po. At kagaya nito, inatid natin sila mama papa dahil nga sa kadahilan ng gusto rin nilang maging payapa, no, dahil nga ang Metro Manila ay nakaka-drain yung society na meron tayo sa Manila, no. Pero not bad naman kasi if they want, pagka gusto naman nilang bumisita sa atin sa Caloocan, di ba? Yes. Malapit na. Malapit so yun lang, din no? yung kagandahan ng San Miguel. Actually more Less 2 hours. more or less 2 hours yung biyahe kapag ka walang Ako pag minotor yun, mga siguro isa't kalahati. Huwag lang titirik. kasi nakaraan tumirik po kami. Upload ko po yun na po mga yun guys. At yun nga, tuloy-tuloy lang siya. Mas mabilis lang yung biyahe kapag ka walang aberya. No. Apaganda, no. Yung maririnig mo, yung mga sasakyan ang layo kasi dito pa ho siya. Ayun, no. Doon pa siya. Ayan, lalakarin mo pa yan bago ka makapunta ng kanto papuntang main road. Tapos yung main road sa doon sa pinakadulo pa na yun, sa may bahay na yun. Ano po? Ang layo ng ingay ng sasakyan. Unlike sa metro na kahit saan ka pumwesto, subdivision or ano, maririnig mo yung ano yung ingay ng ano, paligid. Kahit nga tayo di ba na kumbaga napaka-busy araw-araw kasi syempre naghahanap buhay. Sa isang araw masusulit mo yung ganito kagandang place. Peaceful. So Yes. sa mga ka-journey natin dyan na palagi nagtatrabaho, huwag nyo pa rin aalisin sa leisure nyo or sa buhay nyo na minsan mag-e-enjoy dito kahit isang araw lang. Yes Yung mga po. ganitong moment, Tama po. makakapag moment kayo ng partner mo. Yan. Mapapag-usapan yung mga bagay-bagay. Sa buhay, problema. Ayo, syempre. Yung Malalayo kayo sa problema. Kahit isang araw lang, kahit 24 hours lang. kasi kapag ka nakakulong ka lang dun sa parang hindi naman siya comfort zone. Nandun ka lang sa metro. Sa lugar, kung Sa saan lugar. sanay ka. O yun nga, Oh, comfort zone. comfort zone mo na parang naging daily routine mo, yung gigising ka ng umaga, ito yung mangyayari. Alam mo na, no, yung gets mo, alam mo na yung araw-araw na Stress na din mangyayari. yung- Ganito na naman, bukas, pasok na naman. Aral na naman, ganyan na naman. Bayad na naman ng bills, bayad na naman ng motor, bayad na naman ng Tama. Alam natin kuryente. yan, kinsinas katapusan. Oh. Mga nagbabayad ng bills dyan, kaway-kaway. Hindi pa natatapos hindi pa nabibigay yung sahod, ubos na sa utak mo, kaltas-kaltas Lahat na, ng no? breadwinner po dyan, yan. kaway-kaway. Yan. Hello po. At sa mga, syempre yung tumutulong din sa mga magulang, ano po, sa kapatid, no? Yun, nagiging ganun yung routine natin na araw-araw ganito Huwag busy. ipagkakaila sa sarili nyo yung mga ganitong matatamis na bagay kahit sandali lang, di ba? Yes po. Lalo na ngayon summer o yung iba dyan may mga panggala, pang dagat, di ba?
Ay, oo, yung mga outing na talagang ano, siyempre lalo kapag kasama pamilya. Ang sarap sa pakiramdam nun eh, no? Kompleto kayo, tas ganitong mga spot no. Kanina, di ba, parang ano, biglang reunion or biglang family outing tayo. Kahit tagatid lang tayo, ang sarap sa pakiramdam. Yung concept talaga maghahatid lang. So ang nangyari kasi nag-stay kami ng more than 24 hours, no? Kumbaga na-enjoy din. Na-enjoy din naman namin kahit pa paano po, no? Ano kahit pa paano, sulit talaga. Sulit na sulit. Nakaka-relax, yung ambience, yung environment. Kahit one day lang siya, no po, sulit naman siya, no po. At yun nga, ang sarap sa isip. Alam mo yun, yung hangin. Ka talaga. Pag nag-breathe ka, yung yung halaman yung maaamoy mo, yung unang papasok sa ilong mo, hindi yung pagka-breathe mo sa metro kasi pag breathe mo, Yan ang kagandahan, di ba? usok na sasakyan, yung sahig na alikabok. God's creature. Tapos yung marinig mo, yung mga ng ibon. Ayan, tignan nyo yan, oh. Yung tit-tit-tit-tit, gumagano siya. Oh. Ang sarap sa tenga. Tit-tit-tit-tit, gumagano siya, sarap sa tenga, no? Kasi po, kaya po ganito kami, or ako, maging si Madam A. Laki po kasi ang metro, no po. Parehas naman. Yes, pati din po si Madam A. Laki po siyang metro, kaya ang sarap sa pakiramdam pag nakapunta sa mga ganitong lugar, no? Nakakapunta lang kasi ako usually sa mga ganito. Kapag outing, ganyan. Pero company outing pa rin eh, di ba? Yes po. So, Tsaka minsan iba yung mangyari. feeling na ganito na family talaga yung kasama mo. Makakasama mo sila, makakausap mo, makakabanding mo. Di ba? May mga heart-to-heart talk. Ayan. Makakausap, makakabanding mo sila. Pero may consequence, no? Pagka sa ganitong area ka naman ng nirahan, no? At yun nga, peaceful life para sa mga gustong payapa lang yung buhay, no? Yun lang, ganun lang din yung magiging routine mo kasi dito hindi ganun ka daling kumita ng pera, no po. Kailangan magsipag ka talaga. Yes po, kasi yung pangunahing nakikita namin source of income dito is pagbubukid, gaya niyan, no? Tatanim. Tatanim. Yung sa Alaga kabilang ka part na. sa dulo po na yan, mga ampalaya. Tapos dun sa bakod na daanan natin yan. Yan, puro sagingan. Alaga kayo ng mga manok. Ayan. Although may mga naman, no, landmarks na parang pwede mong pag-applyan. May Pero kung meron ka ng ganitong opportunity, may sarili kang farm, di ba? Kailangan mo na lang talaga kumayod na kumayod. Yun nga lang, yung malalayo din yung school dito, hindi katulad sa metro, dikit-dikit yung mga school. Ano po, pagkakalam ko yung Bulacan State University, sasakay ka pa ng bus papunta dun, yan sa ano na yan, bago ka makapasok ng school, yung malalayo. Tapos syempre delikado rin kasi main road, may mga trucks yan. At yun, malayo. So ayun, gumagabi na rin. Yan, gumagabi na rin, no? Sarap po, lalong gumaganda yung view kasi nagiging orange na yung At kami maghahapunan pa. At yun, sa mga gustong mag-unwind dyan, huwag nyong pigilin, no? Kahit minsan sa Huwag isang... niyo pagdamutan yung sarili nyo na kahit minsan man lang, di ba? Ma-treat nyo yung sarili nyo. Makahinga man lang kayo. Malayo kasi sa metro. Yun nga, sabi nga ni Kuya Kens. Nature trip. Parang gano'n na din nature. Kasi ano siya eh, ang laking impact niya. Ngayon nga, tinan mo, ang gaan sa pakiramdam, parang napawi lahat ng mga iniisip ko. Pagpunta namin dito, wala akong maalalang mga problema na iniwan doon. No? Ano lang, dinadama ko lang yung paligid. Saan sarap sa pakiramdam, no? Huwag niyo Tsaka di ipagkait. masyadong mainit dito, mga ka-jerk. Yes po, kahit tanghali dito, Malakas ang hangin. malakas pong hangin. Wait lang, mag-ilaw tayo. Iyan, oh. Oo, diba? Kita na tayo. Yun, kahit na mainit dito pala, no, hindi siya sobrang init kasi yung hangin na malalangap po natin is sobrang lamig, presko. Ang sarap sa baga. Ang sarap pag Ito dapat.
inamoy mo siya, hindi naman OA, Boy no? Scout, Girl Scout ka dapat dito. Tsaka yung Kaya mga dapat pagkain lahat. dito, yung kanin, isa sa nakain namin kanina doon cake, doon kay Mang Ando ba yun? Basta yun, sa pinagtitirikan ng bahay nila Papa ngayon. Yung mga kanin nila bagong ani, may iba pang amoy, no? Ang sarap ng, Yung pag may inamoy mo parang budel-budel pa. parang galing gilingan pa. Ganun po. Yan. So ito po yung way. Ayun yung daan papunta sa bahay nila Papa. Ayun po. Madilim na rin dahil paggabi na. Kaya kami papasok. Yan. Ito may mga farm. Ano yan? Sampagita. Shout out po pila Tita Charmy sa magandang opportunity na to para sa family. Yes po na Napakaganda po ng lugar. Thank you po. At sa lahat po ng sponsor na nagtulungan para po sa family nila. yes po. Actually, medyo malungkot din kasi malayo. Hindi naman sobrang layo, malayo lang yung Malalayo kasi hindi na araw-araw. yes. Pero Ganun talaga. ganun talaga. Much better na rin na dito sila kasi at peace na yung isip nila. Yes, mas pipiliin ko yung kapayapaan ng magulang ko. Unlike sa sarili ko na po. Wow, ang ganda dito. Tapos, pansin niyo po, wala ka nang marinig na tao maingay yung bibidyo. Pagka Tahimik pag lang. dumilim Wal- na. Dumilim na. Ito yung bahay nila. Mga kambing. Tahimik. Maraming salamat mga ka-journey sa Ayan, pagsama sa akin sa day 1 paghatid sa kanila. So yun, si Madam A na yung tumapos, no? Hindi, Thank you so much. nag-thank you lang ako. Hindi, joke lang. Alin? Ayan, thank you so much po. Siguro hanggang dito na lang po muna yung vlog namin ni Madam A. Napaka-haggard na po namin. Kasi maglilinis na kami kasi galing kaming buong araw kaming ng bahay ni Papa nagakot. At yun, salamat po sa pagsama nyo at sa pagpapanood. Sa matagumpay na paghahakot. Yan sa day 1. Yes, at ako si Kuya. Journey. Yan, at ako si Kuya Kens, itong story ng buhay ko. At sana lahat tayo ay magkaroon ng magandang takbo ng kwento ng buhay natin. No? At yun, God bless sa ating lahat at ingat sa ating lahat. Salamat po. Salamat po.